12:30 ng gabi. Iyon ang oras na unang naramdaman ko na may mali. Hindi ito ang uri ng pakiramdam na bigla at maingay, hindi ito isang sigaw, hindi ito isang basag na baso, hindi ito ang kles na eksena na madalas mong mapanood sa teleserye. Ito ay mahinahon. Malamig. Tulad ng pagdampi na malamig na hangin sa iyong balat sa gitna ng mainit na gabi, hindi mo agad naiintindihan kung bakit ka nanginig, ngunit naninig ka. Nagising ako dahil sa katahimikan. Ang kama sa tabi ko ay malamig na. Hindi lang malamig, walang tao. Sa 10 taon na aming pagsasama, si Roderick ay hindi kailanman gumising sa gabi malibang mayroon siyang inumin o may kausap sa telepono. At ang dalawa sa mga iyon ay hindi magandang palatandaan. Umupo ako ng dahan-dahan. Nakinig. Mula sa baba ng bahay, may marinig akong mahinang liwanag na ilaw ng kusina, ang manipis na gintong linya sa ilalim ng pintuan na aming silid-tulugan. Kinuha ko ang aking relo sa bedside table. 12:17 AM. Sino ang nasa kusina ng ganyang oras? Bumaba ako nang walang ingay. Matagal na akong sanay sa mga lumang hagdang kahoy na aming bahay. Alam ko kung aling mga baitang ang nagngangalit, at iniwasan ko ang mga ito ng isa-isa. Naabot ko ang pintuan ng kusina at bahagya itong binuksan. Si Roderick ay nakaupo sa mesa, ang kanyang likod sa akin. Hawak niya ang aking pitaka. Hindi ang kanyang pitaka. Ang aking. Ang aking itim na pitaka na binili na aking ina sa amin ng birthday ko noong 1 taon. Ang pitaka na lagi kong inilalagay sa aking bedside table, sa tabi ng aking relo, sa gabi-gabi. Hawak niya ito ng bukas, at sa ilaw ng kusina, nakita ko ang kanyang mga daliri na naghahanap ng isang bagay sa loob nito. Nakatayo ako sa pintuan ng ilang segundo nang hindi siya nakakaalam na naroroon ako. Nakita ko siyang kunin ang aking ATM card. Dahan-dahan. Maingat. Tulad na isang taong sanay sa ganitong bagay. Nagsimula siya mag-type sa kanyang telepono, ang numero ng aking yen, na sigurado akong alam niya dahil isang beses ko itong sinabi sa kanya noong may emergency. Isang araw na nakalimutan ko ang aking sariling pitaka at kailangan ko ng pera para sa gastos sa ospital na aming anak. Isang beses lang ito sinabi, ngunit maliwanag na nasa isip pa rin niya. Naramdaman ko ang isang bagay na bumuhos sa aking dibdib, hindi galit, hindi takot. Malamig. Isang uri ng katahimikan sa loob ko na mas masakit kaysa sa anumang emosyon. Roderick. Isang salita lamang. Ngunit ang epekto nito ay tulad ng pagkabog ng kulog sa tahimik na gabi. Nagulat siya. Bumaling siya sa akin ng mabilis at sa isang sandali, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit nawala ito ng mabilis. Napalitan na isang bagay na mas nakakasakit, kawalang interes. Kahit anuman. Ang itsura ng isang taong hindi na nag-abala pang makunwari. Gising ka pa pala, sabi niya. Wala sa tono niya ang kahihiyan. Wala ang paghingi ng tawad. Wala ang pagpapaliwanag. Mahinahon siya, tulad na isang tao na nasabing magaling ang kanyang ginagawa. Ano ang ginagawa mo sa aking pitaka? Tanong ko. Mahinahon din ang boses ko. Napagpasyahan ko sa loob na ilang segundo na hindi ako sisigaw. Kung sisigaw ako, may dahilan siya para tumakas sa usapan, para sabihing hysterical ako, na nagpapalaki na malilit na bagay. Hindi ko siya bibigyan ng dahilang iyon. Kukuha lang na pambayad bukas, sagot niya, wala sa loob. Ibinalik niya ang aking pitaka sa mesa, ngunit ang ATM card, nasa kanyang kamay pa rin. Bakit hindi mo ako ginising at hiningan? Tanong ko. Ngumiti siya. At ang ngiti na iyon, ang kalmadong ngiti na isang taong alam niya na mayroon siyang kalamangan sa iyo, ang iyon ang naghiwa sa akin ng mas malalim kaysa sa kahit anong salita. Natutulog ka naman. Ayaw kong abalahin. Ibigay mo ang card, Roderick. Tumindig siya. At dito nagsimula ang bahagi na hindi ko malilimutan, ang bahagi na paulit-ulit na nagbabalik sa aking isipan sa mga gabing hindi ako makatulog. Maribel, sabi niya, at may kakaibang tono sa kanyang boses, tulad na isang ama na pinagalitan ang anak na maliit. Sawa na ako. Sawa na ako sa palagi mong pagiging paranoid. Sawa na ako sa palaging pagtatanong mo. Kung hindi ka comfortable dito sa bahay, marahil ay mas maganda kung umalis ka na muna. Linisin mo ang iyong ulo. Tumindig ako rin. Sabihin mo sa akin na maliwanag, sinasabi mo bang umalis ako? Ang bahay na ito ay pinagbayaran ng pamilya ko, sabi niya. Wala kang ibinayad dito. Wala kang kinikita na sapat. Ang lahat dito ay dahil sa aking trabaho, sa aking pamilya. Kaya kung gusto mong gawing malaking deal ang ATM card, umalis ka na lang. Tumitigil ang oras. Narinig ko ang bawat salita. Naunawaan ko ang bawat intensyon sa likod ng bawat salita. At naramdaman ko rin ang isang bagay na kakaiba, isang uri ng kalayaan. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan ko na handa na siya. Handa na siyang ipakita ang tunay niyang mukha.
At kapag handa na ang isang tao na magpakita ng tunay na mukha, ibig sabihin ay hindi na siya nag-ingat. Hindi na siya maingat. At ang taong hindi na maingat ay gumagawa ng mga pagkakamali. Kinuha ko ang aking bag mula sa sala. Kinuha ko ang aking jacket. Kinuha ko ang aking susi sa sasakyan. Lumabas ako ng walang ingay. At habang naglalakad ako sa driveway, sa ilalim na maliwanag na buwan na Marso, isang bagay ang nagsimulang maging malinaw sa aking isipan, isang bagay na nakalimutan ko noon sa loob ng maraming taon ng pagiging mabait, ng pagiging mapagbigay, ng pagiging asawang tinatanggap ang lahat. Ang bahay na iyon. Ang bahay na iyon na sinabi niyang pinagbayaran ng kanyang pamilya. Ang pangalan sa deed of title? Maribel Santos Villanueva. Iyon lang ang akin. Lahat ng iyon ay akin. Pumunta ako sa kotse ko at umupo sa driver's seat nang hindi ko pa inusisang ang makina. Nandoon lang ako sa dilim, hawak ang manibela, at dahan-dahang hinayaan ang aking isipan na bumalik sa simula, sa pinakasimula, nang ang lahat ay simplo pa at maliwanag. Nakilala ko si Roderick Villanueva sa isang company event ng dating pinagtrabahuhan ko, isang insurance firm sa Makati. Siya ay associate ng isang partner firm, at nakaupo siya sa tabi ko sa isang round table na puno ng mga taong mas interesado sa kanilang cellphone kaysa sa mga speaker. Siya ang unang kumausap sa akin. Tinanong niya kung boring din sa akin ang mga ganyang event, at natawa ako, totoong tawa, hindi ang class ng tawa na ginagawa mo para maging magalang. Matalino siya. Mabilis magsalita. May kumpiyansa na hindi pinipilit. At nang sabihin niya sa akin ang kanyang pangalan, may kasamang ngiti na tila alam niya na maalala ko ang pangalang iyon. At naalala ko. Sa loob ng 6 na buwan ng pag-usap, ng mga date, ng mga mahabang text conversations bago pa man naging uso ang mga voice message, nahulog ako. Seryoso akong nahulog. Hindi lang dahil sa maganda siya o dahil matalino siya, kundi dahil sa mga malilit na bagay. Lagi siyang naalala ang mga detalye ng aking mga kwento. Naitanong niya ang mga pangalan ng aking mga kaibigan kahit ilang linggo pagkatapos kong banggitin ang mga ito. Naalala niya ang aking paboritong prutas, ang kulay ng aking childhood bedroom, ang pangalan ng aking unang aso. Akala ko ay pagmamahal iyon. Gayon, nagintindihan ko na iyon ay pagsusuri. Koleksyon na impormasyon. Maping na isang taong malalaman niya kung paano kontrolin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa kanya sa loob ng 6 na buwang iyon, ang isang bagay na hindi ko nakita dahil bulag ako, ay ang kanyang relasyon sa pera. Ang pera para sa kanya ay simbolo ng kapangyarihan, hindi ng seguridad. Ang taong may control sa pera ay may control sa lahat. Nakita ko ito sa paraan na kanyang pagtreto sa mga waiter sa restaurant. Kung gumastos siya ng malaki, inaasahan niya ang espesyal na pagtreto. Nakita ko ito sa paraan na kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Laging may kasamang subtling paalala kung sino ang mas matagumpay, kung sino ang mas kumikita. Ngunit na noong nahuhulog na ako, tinawag ko itong ambisyon. Tinawag ko itong drive. Iminungkahi niya ang kasal pagkatapos na 2 taon. Simple ang kanyang panukala, walang luho, walang eksenang pampubliko. Sabihin na nating iyon ay isa sa mga red flags na hindi ko pinagtunan na pansin, dahil sa likod na simpleng panukala ay isang simpleng katotohanan, hindi siya interesado sa romantikong gestures. Interesado siya sa resulta. Bago ang kasal, may isang pag-usap na nagaganap sa pagitan na aking ina at sa akin. Isang gabi sa kanyang bahay sa Cavite, habang nagkukusina siya at ako ay nakaupo sa hapagkainan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na noon ay tiningnan ko bilang pagka-overprotective na isang nanay. Maribel, sabi niya, ang bahay sa Quezon City, ang bahay na binili mo gamit ang iyong ipon at ng tulong na iyong lolo, huwag mo itong ilagay sa pangalan ninyo ng dalawa. Ilagay mo sa iyong pangalan lamang. Nagtanong ako kung bakit. Sabi niya, dahil alam ko ang class ng lalaki ang pamilya ng Villanueva. Magaganda ang harap, ngunit ang likod ay ibang usapan. Kinuha ko ang payo ng aking ina. Hindi dahil naniniwala ako sa kanyang hinala, kundi dahil iginagalang ko siya. Kaya naman, noong bumili ako ng lote at nagpatayo ng bahay sa Maligaya Subdivision 3 taon bago ang aming kasal, ang deed of title ay nasa aking pangalan lamang. Si Roderick ay hindi kailanman nagbanggit nito. Sa loob ng 10 taon na aming pagsasama sa bahay na iyon, hindi niya kailanman itinigil ang pagtreto sa bahay na iyon bilang kanyang sarili, ngunit hindi rin siya kailanman naghanap ng mga dokumento. Bakit niya hahanapin? Sigurado siya. Tiwala siya. Ang mga taong tulad niya ay madalas na nagkakamali sa ganitong uri ng katiyakan. Sa loob ng 10 taon na aming pagsasama, 3 ang mga malalaking pagbabago sa aming buhay. Una, nagsilang kami ng isang anak, si Yana, na ngayon ay 8 ng taong gulang at nakatira sa bahay ng aking ina sa Cavite simula nang ilipat ko siya doon 6 na buwan nang nakalipas, sa sandaling naramdaman ko na may hindi tama sa aming bahay. Hindi ko pa ito ipinapaliwanag kay Yana.
Sabi ko sa kanya ay bakasyon muna siya sa lola niya. Ngunit naunawaan na matalinong matanda ang aking ina ang sitwasyon nang hindi pa man ako nagpapaliwanag. Pangalawa, lumipat ako sa mas malaking kumpanya, isang multinational na nag-alok sa akin ng posisyon na may mas mataas na sweldo at mas maraming responsibilidad. Malugod akong tinanggap ang alok. Ngunit ang pagbabagong ito ay may kasamang isang bagay na hindi ko planado, nagsimulang maging mas malaki ang aking kita kaysa sa kanya. At si Roderick ay hindi naging comfortable sa pagbabagong iyon. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, nagsimula siya magbago sa 3 taon na aking trabaho sa bagong kumpanya. Ang mga malilit na pagbabago. Ang mga palatandaan na pinili kong huwag pansinin. Kasi ayaw kong maniwala. Mas madali ang hindi paniwala. Ang unang palatandaan ay ang pabango. Hindi ito isang nobela o isang teleserye, kaya hindi ko sasabihin na amoy ko ang ibang babae sa kanyang kwelyo at agad kong nalaman. Hindi ganoon kadrama ang totoong buhay. Ang unang palatandaan ay mas banayad, isang araw. Nang maglaba ako, napansin ko na ang kanyang mga damit ay pabango na isang bagay na hindi ko nakikilala. Hindi hindi ang kolog na binibili ko para sa kanya tuwing Pasko, hindi rin ang simpleng sabon na panligo. May kasamang pangalawang nota ang pabangong iyon, isang feminine na subtlety. Tulad ng kung ang kanyang damit ay nailagay sa isang lugar na maraming pabango ng babae. Sinabi ko sa sarili ko, maaaring nasa meeting room ito na may air freshener. Maaaring kasama niya sa sasakyan ang isang kasamahan sa trabaho. Maaaring wala itong kahulugan. Ang pangalawang palatandaan ay ang telepono. Deti, ang telepono ni Roderick ay lagi sa hapagkainan tuwing kainan. Madalas ito ay naka-face down, ngunit hindi locked. Isang araw, habang naghahanap kami ng isang lumang litreto para sa isang family gathering, hiniling ko ang kanyang telepono para tingnan ang gallery, at para sa unang pagkakataon sa 10 taon na aming pagsasama, may password ang kanyang telepono na hindi ko alam. Nagpalit ka ng password, tanong ko. Na-accidentally ko, sagot niya, at dinala ang kanyang telepono nang hindi ibinigay sa akin. Iyon ang sandaling dapat kong tumigil at magtanong ng mas malalim. Ngunit hindi ako nagtanong. Dahil noon, mas takot ako sa sagot kaysa sa katahimikan. Ang ikatlong palatandaan ay ang pera. Hindi ito bigla. Nandoon ito ng dahan-dahan, tulad ng tubig na dahan-dahang pumapatulo mula sa gripo na hindi mo agad napapansin hanggang sa makita mo na ang tubig ay tumagas na sa sahig. Isang araw, tinanong ko si Roderick kung bakit mas mababa ang balance sa aming joint savings account kaysa noong nakaraang buwan. Sinabi niya ay may bayad daw para sa maintenance ng sasakyan. Sa susunod na buwan, may bayad sa tuition ni Yana, kahit na ang tuition ay binabayaran ko sa pamamagitan ng aking sariling account. Sa sumunod pang buwan, may bayad sa kanyang insurance. Bawat paliwanag ay may sense. Bawat paliwanag ay may katotohanan sa loob, bawat isa sa mga gastusin na iyon ay totoong nangyayari. Ngunit ang kabuuan ng mga paliwanag, kapag tiningnan mo lahat, ay may kakaibang pattern. Lagi siyang may paliwanag bago ka pa makapagtanong. Tila alam niya ng maaga ang iyong mga katanungan. Tulad ng isang taong nag-rehearse. Nang mapansin ko ito, nagsimula akong maging mapanuri. Nang nagsimula akong maging mapanuri, nagsimula kaming mag-away. At nang nagsimula kaming mag-away, nagsimula siyang sabihin na ang problema ay ang aking pagkaparanoid, ang aking kakulangan ng tiwala, ang aking hindi makatwirang pag-alala. Ngunit hindi ka paranoid kung may dahilan kang mag-alala. Isang gabi, habang nasa banyo si Roderick, nahulog ang kanyang telepono mula sa kanyang daket na nakabitin sa pinto na silid. Kinuha ko ito. Akala ko ay lock pa rin, ngunit sa dami ng mga pagkakataon na nahuhuli niya akong hawak ang kanyang telepono, maaari kang magulat, ngunit binago niya ang kanyang password sa isang bagay na simple. Ang kaarawan ni Yana. Tulad ng isang tao na nagbago ng password ngunit pinili ang madaling maalala, dahil hindi naman talaga siyang nag-ingat sa akin. Akala niya ay hindi ko ito gagawin. Akala niya ay masyadong mabait at masyadong matiisin si Maribel para gumawa ng ganitong bagay. Binuksan ko ang telepono. Sa loob ng 10 minuto bago siya lumabas ng banyo, nakita ko ang sapat na impormasyon para mabago ang lahat. May pangalan na paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang mga mensahe, Clarice. Ang mga mensahe ay hindi lang romantiko. May mga mensahe tungkol sa pera, tungkol sa plano, tungkol sa kailan na ang paglipat. Isang mensahe na partikular na naghiwa sa akin, isang mensahe ni Clarice na nagsasabing, kailan mo ba kayang ilabas ng buo? Hindi pa ba sapat ang 6 na buwan? 6 na buwan. Ibinalik ko ang telepono sa sahig sa harap ng pinto, nang eksakto sa posisyon na nahulog ito. Nang lumabas si Roderick at kinuha ang telepono at tumingin sa akin, ngumiti lang ako. Kung dati akong maghaharap sa kanya ng gabing iyon, maaaring nanalo siya. Ngunit natutunan na ako noon. Natutunan ko na ang pinaka-epektibong sandata ko ay hindi ang aking galit, kundi ang kanyang walang alam.
Pinakawalan ko ang aking galit sa loob ng aking sarili. Hinayaan ko itong masunog ng masunog hanggang maging baga. Baga ay mas matagal sunog kaysa sa apoy. Isang Bayernes na umaga ang aking pinili. Si Roderick ay maaga umalis, may business meeting daw sa labas ng bansa, isang bagay na nagsimula na ring mangyari ng kaulit-ulit sa nakalipas na 3 buwan. Mga biyahe na isang araw lang, 2 araw. Cebu, Davao, minsan ay Singapore. Binabayaran ng kumpanya, sabi niya. Ngunit nang suriin ko ang kanyang company expenses ng isang pagkakataon na naiwanan niya ang kanyang laptop, ang mga biyahe ay hindi recorded sa kanilang system. Pumunta ako sa bangko ng 9:00 ng umaga, ang bangko kung saan nakalagay ang aming joint account. 2 kaming may access sa account na ito, ako at si Roderick. Binuksan namin ito noong 2nd taon na aming kasal para sa mga family expenses, tuition, insurance, utilities. Ang dami naming pinagkasunduan tungkol sa account na ito. Ang mga napagkasunduang iyon ay matagal na naming nilalabag. Umupo ako sa harap ng isang teller, isang batang babae na tinawag ng kanyang nameplet na Aileen. May magandang ngiti siya, ang uri ng ngiti na lagi mo makikita sa mga teller ng bangko, professional ngunit mainit. Himingi ako ng printed statement ng aming account para sa nakalipas na 1 taon. Habang hinihintay ko ang dokumento, pinilit kong kalmado ang aking paghinga. Nakaupo ako ng tuwid. Hindi ko pinilit ang aking mga kamay para hindi mapansin na teller kung kumakabog ang aking puso. Nang ibigay niya sa akin ang statement, sinimulan ko itong basahin doon mismo sa counter. At doon sinimulan na mundo kong umikot. Sa loob ng 6 na buwan, mula Hunyo hanggang Nobyembre ng nakaraang taon, nailipat mula sa aming joint account ang kabuuang halagang hindi ko inaasahan. Hindi ito ilang libo. Hindi ito 10,000. Ang kabuuan, nang idagdag ko sa aking ulo habang nakatingin sa malilit na numero sa papel, ay umabot sa mahigit 300,000. 314,000 piso. Ang ilan ay lumabas bilang mga ATM withdrawal. Ang ilan ay lumabas bilang mga online transfer. At ang ilan, ang mga hindi ko inaasahan, ay lumabas bilang mga check na may pirmang hindi ko ginaawa ngunit may hitsura ng aking lagda. Huwad na lagda. Ma'am, okay lang kayo? Tumingin ako sa teller. Nakita ko sa kanyang mukha ang bahagyang pag-alala, ang paraan ng pagtingin na isang tao sa iyo nang may awa nang hindi pa niya alam ang buong kwento. Sabi ko, pwede po bang makita ang mga check images? Ang mga checks na na-clear sa account na ito? Tumagal ito ng ilang minuto pa. Kinausap niya ang kanyang supervisor. Nang makita ko ang mga larawan ng mga check na inilabas mula sa aming joint account, 3 check na may kabuuang halagang mahigit 150,000, kinikilala ko ang lagda na nakasulat doon. Kahawig ng aking lagda. Ngunit hindi ang aking lagda. Hindi ko ginawa iyon. Kailanman ay hindi ko iyon ginawa. Lumabas ako sa bangko pagkatapos na ilang minuto pa ng pakikipag-usap, nagpapasalamat sa teller, humingi ng kopya ng lahat ng statements at check images, at nangako na magpapadala ng opisyal na request letter para sa investigation. Professional. Mahinahon. Tulad ng isang taong namamahala sa isang simpleng administrative matter. Ngunit na makalabas ako sa pinto ng bangko at naamoy ko ang init ng tanghaling hangin sa labas, natumba ang lahat ng kayang pigilan ko sa loob. Umupo ako sa bangketa, hindi ang class ng bangketa na malinis at presentable, sa sahig, sa tabi ng poste, sa harapan na isang tindahan ng panaderya na ang amoy ng tinapay ay kakaibang kontraste sa anumang nararamdaman ko. At doon, sa gitna ng isang ordinaryong araw ng trabaho sa Marikina, umiyak ako. Hindi ito maingay na pag-iyak. Tahimik. Tulad ng tubig na bumubuhos mula sa bunganga ng gripo nang hindi muna sinasabi na iyong mga kamay na bukas ka na. Umiyak ako para sa 10 taon. Para sa lahat ng beses na pinili ko ang pananahimik. Para sa lahat ng mga beses na akala ko ay ang pagmamahal ang dahilan niya sa kanyang mga aksyon. At pagkatapos na ilang minuto, tumigil ako. Dahil sa loob ng pag-iyak na iyon, sa lugar na iyon sa pagitan ng pagkasira at pagbabalik, naramdaman ko ang isang bagay na bagong dumating. Hindi galit. Hindi bitterness. Isang klar, malamig at matatag na determinasyon. Kumuha ako ng tissue mula sa aking bag. Pinunasan ko ang aking mukha. Tumayo ako. At kinuha ko ang aking telepono para tawagan si Ate Reyes. Si Ate Cynthia Reyes ay isang maliit na babae na may makapangyarihang presensya. Ang uri ng tao na kapag pumasok sa isang silid, nararamdaman mo agad ang kanyang autoridad kahit hindi siya nagsasalita. Kaibigan siya ng aking ina mula pa noong bata. Nagkakilala sila sa isang barangay legal aid clinic noong 20 pa lamang sila, at mula noon ay nananatiling malapit ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng mga taon at ng mga buhay na pinili nila. Nagtapos si Ate Reyes sa law school magna cum laude. Nagpractice ng halos 30 taon sa civil at family law.
At mahalaga sa lahat, kilala niya ang aking buong kwento mula pa nang ako ay bata. Alam niya ang aking ina. Alam niya ang lolo ko na nagbigay ng pera para sa lot ng aking bahay. At nang sabihin ko sa kanya na nag-asawa na ako kay Roderick Villanueva 10 taon nang nakakaraan, isang bagay na sinabi niya sa akin na hindi ko lubos na inintindihan noon. Maribel, maging maingat ka. Hindi lahat ng magandang presentasyon ay may magandang pundasyon. Tumawag ako sa kanya mula sa bangketa. Sinagot niya sa ikatlong ring. Maribel, bakit ka tumatawag sa oras na ito? Tita Cynthia, sabi ko, kailangan ko ng tulong. Gayon. Walang tanong. Walang dagdag na preamble. Sinabi niya lang ang address ng kanyang opisina at sinabing pumunta na ako. Sa loob ng 3 oras sa kanyang opisina sa Ortigas, inilabas namin ang lahat. Ang bank statements. Ang mga kopya ng check images. Ang mga screenshot ng mga mensahe na nakita ko sa telepono ni Roderick. Mabilis kong kinopya ang mga ito sa isang folder sa aking cloud storage ng gabing iyon bago pa man ibinalik ko ang telepono sa sahig. Ang deed of title ng bahay. Ang lahat ng dokumento na mayroon ako. Si Ate Reyes ay nagbasa ng tahimik sa loob na matagal na panahon. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagbigay ng komento. Nagbasa lang siya at paminsan-minsan ay gumawa ng malilit na tala sa kanyang notepad. Ang bawat tik ng kanyang ballpen sa papel ay tila nagpapalaki ng tiwala ko na ang lahat ng ito ay mapamamahalan. Nang tapos na siya magbasa, inangat niya ang kanyang paningin sa akin. Ang mga check, sabi niya, ay forgery. Malinaw. Ang lagda mo ay hindi perpektong nakopya, may pagkakaiba sa slant ng letrang M at sa loop ng letrang B, hindi ito amateur, ngunit hindi rin ito eksperto. May 1 o 2 taong may karanasan sa forgery ang gumawa nito, ngunit hindi sapat na karanasan para maiwasan ang forensic handwriting analysis. Lumunok ako. Pangalawa, patuloy niya, ang bahay. Narito ang deed of title sa iyong pangalan. Dahil hindi ito naisama sa inyong conjugal assets sa inyong marriage documents, at dahil binili mo ito bago ang kasal, ito ay iyong eksklusibong ari-arian. Hindi ito community property. Hindi siya may karapatan dito. Napiling ako. Alam ko yon, tita. Ngunit ang problema ay hindi niya alam na alam ko yon. Gumiti si Ate Reyes. Isang beses ko lang nakita ang ngitit na iyon, isang maingat, kontroladong ngiti na isang taong nakakita ng tamang landas sa gitna ng kasamaan. At iyon ang ating kalamangan, sabi niya. Sa loob ng susunod na 2 oras, nagtatag kami ng plano. Hindi ito isang mabilis na plano. Hindi ito isang maingay na plano. Ang mga mabilis at maingay na plano ay may kasama mga pagkakamali, mga emosyonal na desisyon, mga hakbang na hindi inisip ng buo. Ang aming plano ay maingat, mahinahon, at sistematiko. Una, ilipat ko ang lahat ng aking personal na ipon mula sa aming joint account patungo sa isang bagong account sa aking pangalan lamang, isang account sa ibang bangko na hindi niya alam. Gagawin ito ng legal, ng transparent, at ng may dokumentasyon. Ang joint account ay halos wala na ring laman, kaya walang makukunan si Roderick. Pangalawa, makikipag-coordinate si Ate Reyes sa isang handwriting expert para sa forensic analysis ng mga huwad na check. Ito ang magiging pundasyon ng kasong forgery at estafa laban sa kanya. Pangatlo, hihintayin namin ang tamang sandali. Hindi kami magmamadali. Hayaan muna naming isipin ni Roderick na kontrolado niya ang sitwasyon. Ang mga taong iniisip nilang kontrolado nila ang sitwasyon ay nagpapababa ng kanilang bantay. At ang taong bumababa ng bantay ay nagpapakita ng mas maraming katibayan. Pang-apat, sa sandaling handa na ang lahat ng dokumento at ebidensya, isasabuhay namin ang lahat sa isang araw, isang sabay-sabay na kilos na hindi niya maabot. Ate Reyes, sabi ko bago ako umalis ng kanyang opisina, gaano katagal bago tayo handa? Tumingin siya sa kanyang mga tala. 3 linggo. Marahil 4, kung maingat tayo. 3 linggo. Kailangan kong bumalik sa bahay. Kailangan kong kumilos tulad ng karaniwan. Kailangan kong ngumiti sa isang lalaki na alam ko nang niloloko ako, at ngumiti nang hindi nakikita sa aking mga mata ang lahat ng alam ko. Maaari ko bang gawin yon? Sa labas ng opisina, tumayo ako sa hallway at huminga ng malalim. Kaya ko iyon. Dahil hindi na ito para sa puso ko. Para na ito sa aking anak. Para sa lahat ng taon ng trabaho ko. Para sa bahay na pinagbuhusan ng aking lolo. Para sa ngiti ng aking ina na alam niyang tama siya ngunit hindi kailanman nagsabi na, sinabi ko na sa iyo. Kaya ko ito. Dahil ang 3 linggo ay maikli lamang kumpara sa 10 taon. Bumalik ako sa bahay pagkatapos ng 2 gabi sa isang maliit na hotel sa Pasig. Sinabi ko sa aking ina ang pinakamahalagang bahagi ng sitwasyon, na si Yana ay manatili muna sa kanya, at na hindi pa siya dapat mag-alala dahil hawak ko na ang lahat.
Tinanggap na aking ina ang impormasyon ng tahimik, ngunit sa tono ng kanyang boses ay may kasamang bagay na hindi niya sinabi ng malinaw ngunit naintindihan ko, ang halo ng peghati at na hindi nagulat. Ang umaga na aking pagbabalik, Lunes ito. Naghanda ako ng maingat, suot ang aking regular na opisina attire, may daladalang coffee mula sa labas at ang buhok ay nakaayos. Ang aking mukha ay kalmado. Ang aking mga mata ay malinaw. Walang bakas ng pag-iyak, walang bakas ng galit. Ang lahat ng emosyon ko ay nakalock sa isang lugar sa loob ko na hindi niya maabot. Nang buksan ko ang pinto ng aming bahay, nakita ko si Roderick sa sala, nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang telepono. Nang marinig niya ang pinto, lumingon siya. At sa isang maikling sandali, isang fraction ng segundo na halos hindi mo mapapansin kung hindi ka maingat na nanonood, nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang aking pagbabalik. Pinaghandaan na niya ang aking kawalan. Maaaring iniisip niya na umalis na ako ng permanente, na ang galit ko ay sapat para itaboy ako ng matagal, at sa panahong iyon ay mapupunan niya ang ilang mga bagay na kailangan pa niyang gawin. Narito ka na, sabi niya. Hinangaan ko ang kanyang boses, halos walang kinalaman ang tono sa anumang damdamin. Neutralidad na pinag-aralan. Sabi ko, bahay ko ito, Roderick. Saan pa ako pupunta? Nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang bakas ng kawalang kasiyahan, hindi sa aking pagbabalik mismo, kundi sa paalala. Bahay ko ito. Isang bagay sa loob niya ay ayaw marinig ang linyang iyon. Hindi ko sinasabing lumayo ka habang buhay, sabi niya, at ang boses niya ay nagbalik sa normalidad nito. Nag-alala lang ako sa iyo. Gumiti ako. Salamat sa pag-alala. Pumunta ako sa kusina para ilagay ang aking bag. Sa loob ng ilang minuto, narinig ko ang kanyang mga paa na kumikilos, ang paraan ng paghakbang na isang taong nag-isip ng susunod na hakbang. Alam kong iniisip niya kung galit pa rin ako, kung natuklasan ko na ang anumang bagay, kung magbabago ang aking pag-ugali. Kaya ginawa ko ang pinaka-epektibong bagay na magagawa ko. Nagpakita ako ng karaniwang araw. Nagluto ako ng almusal. Nag-imbita sa kanya na kumain. Nag-usap kami ng karaniwang usapan, ang opisina, ang mga balita, ang kung saan kumain si Yana sa lola niya. Naamdaman ko ang kanyang relax na ng unti-unti. Ang kanyang balikat ay hindi nagaanong tense. Ang kanyang mga sagot ay naging mas natural. At sa loob ko, habang kumakain kami ng tinapay at itlog at umiinom na cup sa aming hapagkainan, sa isang seksyon na aking isipan, ay tahimik na nagkukwenta si Ate Reyes, nagmamanman ang handwriting expert, at naghihintay ang lahat ng papel na kailangan kong pumirma. Sa loob ng 3 linggo, pinanatili ko ang ritmo ng aming pang-araw-araw na buhay. Pumunta sa trabaho. Umuwi. Magluto o mag-order ng pagkain. Manood ng TV. Matulog sa magkabilang panig ng kama na may halong katahimikan sa pagitan namin. Sa ilang gabing iyon, habang nakahiga sa dilim at nakikinig sa kanyang paghinga na nagpapahiwatig na pagtulog, pinag-aralan ko ang mga detalye na aming plano. Inulit ko sa aking isipan ang bawat hakbang, ang bawat posibleng tugon niya, ang bawat angulo na maaaring gumawa ng problema. Sa isa sa mga gabing iyon, nag-text siya ng halatang akala niya ay natutulog na ako. Ang screen na kanyang telepono ay nagliwanag sa dilim na aming silid. Hindi ko makita ang mensahe mismo, ngunit nakita ko ang ngiti sa kanyang mukha habang nagtatip siya. Ngumiti rin ako sa dilim. Dahil sa lalong lumalapit na ang tamang araw. Pumili kami ni Ate Reyes ng Lunes ng umaga. Hindi ito nang walang dahilan, ang Lunes ng umaga ay simula ng linggo sa trabaho. Ang mga tao ay nasa opisina nila. Ang mga boss ay nasa kanilang mga meeting. Ang mga bagay ay nasa pinaka-visible na estado nila. Sa gabi ng linggo bago ang Lunes na iyon, gumawa kami ng 3 hakbang na magkakasabay na isasagawa kinabukasan sa iba't ibang oras ng umaga. Alas 7:30 ng umaga, isinumit ni Ate Reyes sa kumpanya ni Roderick, isang mid-size na financial consultancy firm sa BGC, ang isang opisyal na liham mula sa kanyang legal practice, na nag-abiso sa IR Department at sa kanilang legal counsel na may aktibong investigasyon sa forgery at estafa laban sa isang empleyado nila. Ang liham ay kasama ang certified copies ng mga huwad na check at ang preliminary report ng handwriting expert. Alas 8 ng umaga, ang bahay. Napadala ako ng opisyal na notice to vacate sa pamamagitan ng registered mail at personal na paghahatid ng isang court-authorized process server, isang opisyal na dokumento na nagsasabing ang property sa Maligaya Subdivision ay eksklusibong ari-arian ko, na ang kasalukuyang naninirahan doon ay walang legal na titulo o karapatan, at na ang 3 araw na palugit ay ibinibigay para sa voluntaryong paglabas ng personal na kagamitan. Alas 9 na umaga. Ang isang maingat na nakasil na sobre na handa ng aking kamay, naglalaman ng kopya ng lahat ng bank evidence ng mga huwad na transfer, kasama ang pangalan na account kung saan nailipat ang pera, na natuklasan ni Ate
Reyes sa pamamagitan ng legal na subpoena na sa bangko ay naihatid sa opisina ng kumpanya ni Clarice. Sa mga sandaling iyon, nasa opisina ako. Nakaupo sa aking desk. Nagtatrabaho. Sumasagot na emails. Nakikiisa sa aming team meeting. Tulad na isang ordinaryong lunes. Ang unang tawag ay dumating ng 9:30. Si Roderick. Hindi ko sinagot. Pangalawa, pangkatlo, pang-apat na tawag, lahat hindi sinagot. Sa ikalimang pagtatawag, nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe. Saan kay? Maribel ANIT. Tumawag kay SA aking gayon. Pinigilan ko ang ngiti. Nang tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ate Reyes. Natanggap na ni Roderick ang liham. 11:00, tinawagan niya ang kanyang boss. Naibasan daw ang meeting nila. Nakapatay na ng laptop ang boss para mag-usap sila ng pribado. Isang oras pagkatapos, ang proseso server ay nakumpirma ng personal na paghahatid ng notice to vacate. Tinanggap ito ng subject mismo sa pintuan. May video documentation. At pagkaraan na ilang minuto, Clarice ay umalis ng kanyang opisina bandang 11:30. Ayon sa receptionist ng kumpanya niya, nagpunta raw siya sa banyo at hindi na bumalik sa umaga. Inilapat ko ang telepono sa mesa ko at tumingin sa labas ng bintana na aming opisina, ang malawak na skili na Makati, ang mga gusaling kumikislap sa tanghaling araw. Deti, kapag tumingin ako sa view na ito, naisip ko ang mga pangarap na mayroon ako noong bata pa, ang class ng buhay na gusto kong itayo, ang class ng tao na gusto kong maging. Deti, naisip ko rin si Roderick kapag tumingin ako sa view na ito. Ang mga pangarap namin bilang isang pamilya. Ngunit sa araw na iyon, tumingin ako sa skilin at nakita ko lamang ang aking sarili, malinaw, bukas, at tiyak. Nang 2:00 ng hapon, dumating ang 12 tawag ni Roderick. Sa pagkakataong ito, sinalot ko. Maribel, pakiusap, pakinggan mo ako, nagtatrabaho ako, Roderick, sabi ko. Mahinahon. Tulad ng sinasalita ko sa isang katrabaho. May mga tao mula sa IAR na nagtatanong sa akin. May dokumento silang, alam ko, sabi ko. Pausing. Matagal na katahimikan. Alam mo, ang boses niya ay naging kakaiba, mas mababa, mas maingat. Ibig sabihin, mabuti pang abogado mo na ang kausap mo, Roderick. Lahat ng kailangan mong malaman ay nasa mga dokumento na. Palagi ka may access sa abogado, hindi ba? Tiyak na meron kang isa. At bago pa man siya makapagsalita na isa pang salita, isinara ko ang tawag. Ang pinakamasakit na tawag ay hindi mula kay Roderick. Mula ito sa kanyang ina, si Lola Nena, na laging tinawag kong nanay sa loob ng 10 taon. Naluto ng sinigang at tinola tuwing Pasko, na nagbigay sa akin ng mga kwintas na regalo ng kasal, na umiyak nang siya mismo ng araw ng aming kasalan. Nang sumulat ang pangalan niya sa aking screen, naamdaman ko ang isang bagay na sumakit sa aking dibdib, isang uri ng pighati na iba sa lahat ng iba pang naramdaman ko sa araw na iyon. Kasi si Lola Nena ay hindi si Roderick. Si Lola Nena ay isang babae na hindi niya alam ang lahat ng ginawa ng kanyang anak. Sinalot ko. Maribel, anak, ano ba ito? Tumatawag si Roderick, umiyak, hindi ko maintindihan. Lola Nena, sabi ko, at pinalo ko ang boses ko para maging mahinahon ngunit malinaw. Mahal ko kayo. At dahil mahal ko kayo, sasabihin ko sa inyo ang totoo ng malinaw at tapat. Binigyan ko siya ng 3 hanggang 4 na minuto na magangbod, hindi lahat, ngunit sapat. Ang mga huwad na check. Ang mga bank transfers. Ang pangalan ng kabilang babae. At ang bahay, ang katotohanang ang bahay ay hindi komunal na ari-arian kundi sa aking pangalan eksklusibo. Narinig ko ang matandang babae na huminga ng malalim sa kabilang linya. At pagkatapos ay isang matagal na katahimikan na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sorry, anak, sabi niya sa wakas. 2 salita lamang. Ngunit sa tono ng 2 salitang iyon ay naglalaman ang dalahin na isang inang nagkamali, isang inang alam niya na may responsibilidad siya sa pagkakatao ng kanyang anak, at isang inang nararamdaman ang kahihiyan ngunit tinatanggap ito. Wala po kayong kasalanan, Lola Nena, sabi ko. Palagi kayong magiging family ko. Ngunit ang asawa ninyo ay hindi. Matapos ang tawag na iyon, ilang oras na lumipas ng tahimik. Pagkatapos, bandang 5:00 ng hapon, dumating ang mensahe mula kay Roderick na inaasahan ko. Hindi ito isang mensahe ng galit. Ito ay mensahe ng pag-iyak, ang nakasulat na bersyon na isang taong nag-iyak sa likod ng kanyang sariling salita. Nagmamakaawa. Nagpapaliwanag. Nagsasabi na nag-isip siya ng paraan para ibalik ang pera. Nagsasabi na nagkamali siya. Nagsasabi na si Clarice ay wala ng kahulugan, na ang mga damdamin ay nawala na ang lahat ng iyon ay isang pagkakamali na hindi niya naulit. Nagbasa ako ng mensahe ng 2 beses.
At pagkatapos ay nagbasa ako ng ikatlong beses, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa emosyon. Para sa impormasyon. Para sa mga salitang maaring gamitin bilang karagdagang ebidensya, ang mga pahayag na nagpapatunay ng kanyang kaalaman sa mga transaksyon, ang mga acknowledgement na kanyang pagkakamali na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hukuman. Nagpadala ako ng screenshot kay Ati Reyes kasama ang isang linya, may bagong ebidensya. Ang tugon ni Ati Reyes ay dumating ng mabilis, perpekto. Salamat. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Ipinapatong ko ang aking telepono at bumalik sa aking trabaho. Nang alas 6 ng gabi, habang nasakot sa Nakopawi, nakatanggap ako ng isang huling mensahe mula sa numero na hindi ko kilala. Unang nabasa ko ang mensahe na may pag-ingat, ngunit nang makita ko ang nilalaman, naunawaan ko agad kung sino. Maribel, hindi ko alam na may asawa siya ng ganoon kaseryoso. Akala ko ay separated na kayo. Paumanhin ka. Wala na akong pakialam sa kanya. Si Clarice. Matagal akong tumingin sa mensaheng iyon. Maraming bagay ang nais kong sabihin, maraming bagay ang nais kong isulat. Ngunit sa huli, isinara ko lang ang mensahe nang hindi sumasagot. Ang pera na ninakaw ay ang problema. Ang kabit ay resulta ng pagkabigo ng isang lalaki na hindi kaya ang sariling buhay. Ang isa ay legal na issue. Ang isa ay personal na kasawian. Kapwa sila mahalaga, ngunit kapwa sila hindi nakasali sa aking kinabukasan. Inalis niya ang kanyang mga gamit sa loob ng 2 araw. Hindi ito isang dramatikong eksena. Walang sigaw, walang pagbasag ng mga pinggan, walang eksena sa harap ng mga kapitbahay. Dumating siya isang hapon, kasama ang kanyang kuya, at nagdala sila ng ilang kahon. Nag-usap kami ng maiksi sa pintuan, sapat lang para maibigay ko sa kanya ang listahan ng mga gamit na sa kanya at ang mga gamit na hindi. Nag-alok siyang kausapin ako. Sinabi ko na ang lahat ng usapan ay sa pamamagitan na lamang na aming mga abogado. Sa sandaling lumabas sila at isinara ko ang pintuan, umupo ako sa sala. Ang bahay ay puno ng katahimikan, ang class ng katahimikan na kakaiba pagkatapos ng maraming taon ng presensya ng ibang tao. Hindi ito nakakayanig o nakakalungkot sa kabila ng aking inasahan. Ito ay parang ang katahimikan na umaga pagkatapos ng malakas na ulan, malinis, maliwanag at puno ng bagong simula. Sa mga susunod na linggo, dumating ang mga tawag, isa-isa, ang mga taong bahagi ng buhay namin noong magkasama. Mga kaibigan niya, mga kasamahan, isang pinsan. Iba't iba ang kanilang tono, ang ilan ay nag-alok ng pamamagitan, ang ilan ay nagtatanong na aming side ng kwento, ang ilan ay halatang nais lang malaman ang detalye. Sa bawat isa, ginawa ko ang parehong bagay. Nagpadala ako ng maingat, propesyonal na mensahe na nagpapaliwanag na pangunahing katotohanan ng walang emosyon at walang dramatisasyon. Walang pagtawid sa linya ng personal na attack. Walang labis na detalye. Sapat na impormasyon para maunawaan ang sitwasyon, ngunit hindi sapat para maging pakain ng tsismis. Ang mga tumugon ng may pag-unawa ay pinananatili ko sa aking buhay. Ang mga tumugon ng may paggawa na excuse para sa kanya o nagsisimulang itanong kung nagkamali na rin ba ako sa anumang bagay, dahan-dahan ko silang pinalayo. Ang legal na proseso ay nagsimula ng gumalaw. Ang kasong forgery at estafa ay opisyal na inihain. Ang kanyang kumpanya ay nagsagawa ng sariling investigasyon at sa loob ng 3 linggo ay natuklasan na may iba pang irregularities sa kanyang trabaho na hindi konektado sa aking kaso, ngunit mga bagay na lumabas dahil naging tampok na siya ng isang investigasyon. Nawalan siya ng trabaho. Si Clarice, nang malaman ang buong sitwasyon, ang mga legal na kaso, ang kawalan ng trabaho, ang katotohanan na ang bahay ay hindi sa kanya, ay tuluyang nawala sa larawan. Natuklasan ko ito hindi dahil sinubaybayan ko siya, kundi dahil isang kaibigan ang nagkwento na nakita siyang lumipat sa ibang lugar na lungsod. Hindi ako natuwa sa balitang iyon. Hindi rin ako nalungkot. Naramdaman ko lamang ang isang bagay na parang closure, ang pagsasara ng isang kabanata na hindi dapat tumagal ng ganoon katagal. Si Yana ay bumalik sa bahay pagkatapos ng 1 buwan. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, sa paraan na isang ina na nag-ingat sa kanyang anak ngunit hindi nagsinungaling, tinanong niya ako ng isang tanong na hindi ko inaasahan. Okay ka na ba, Mommy? Niyakap ko siya ng matagal. Anak, sabi ko. Mas okay kaysa dati. Maraming beses akong tinanong ng mga taong malapit sa akin kung paano ko naramdaman pagkatapos ng lahat ng iyon. Kung galit ba ako? Kung malungkot? Kung may pagsisisi? Kung may pagnanais na ang mga bagay ay naging iba? At ang aking sagot sa bawat tanong ay iba-iba depende sa kung kailan tinanong. Ngunit may isang katotohanan sa lahat ng sagot ko, ang buhay pagkatapos ng katotohanan ay mas magaan kaysa sa buhay na may lihim. Sa mga unang linggo pagkatapos ng lahat, may mga gabing nag-isa ako sa sala ng aking bahay at ang katahimikan ay may pakiramdam na bigat. Hindi ito lagi ay maliwanag at malaya.
May mga sandali ng pekhati, hindi para sa kanya, kundi para sa bersyon ng buhay na akala ko ay meron kami. Para sa mga pangarap ng pamilya na sa tingin ko ay nagtayo na namin. Ngunit ang pekhating iyon ay nag-iba habang lumalipas ang mga araw. Unti-unting nagiging mas magaan, tulad na isang pabigat na dati mong dinala nang hindi mo alam na pabigat pala ito hanggang sa ibaba mo na. Natuklasan ko sa prosesong iyon ang mga bagay tungkol sa aking sarili na matagal ko nang nalimutan. Natuklasan ko na mahilig pa rin akong magluto, hindi bilang obligasyon na asawang nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagkain, kundi dahil gusto ko talaga. Natuklasan ko na may oras na akong bumasa, ang mga libro na nakatambak sa aking bedside table na hindi ko nabuksan sa loob ng maraming taon dahil lagi akong pagod o lagi may ginagawa para sa iba. Natuklasan ko na ang katahimikan ay hindi kalungkutan, na ang pagiging nag-isa ay hindi pareho ng pagiging lonely. At na ang pinakamakapangyarihang desisyon na ginawa ko sa aking buhay ay isang maliit na desisyon na ginawa ko 10 taon bago ang lahat ng ito. Isang desisyon na maraming beses ko pinag-isipang palitan, na minsan ay kinwestiyon na ilang tao sa paligid ko bilang pagiging suspicious o walang tiwala sa asawa. Ang desisyon na ilagay ang bahay sa aking pangalan lamang. Ang mga taong nagtatanong sa akin ngayon kung ano ang aral ng lahat ng ito, lagi ko silang sinasabihang dalawa ang pinakamahalaga. Una, ang pagmamahal ay hindi kapalit ng pag-ingat sa iyong sarili. Mahal mo man ang isang tao ng buong buo, may mga desisyon na pangsarili mong responsibilidad, legal, pinansyal, praktikal. Hindi ito kakapit, hindi ito kawalang tiwala. Ito ay pagiging isang buong tao sa loob ng isang relasyon, hindi isang bahagi lamang na umaasa sa isa pa. Pangalawa, ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan. Kung minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay ang manahimik, makinig, mag-imbestiga, at maghintay. Ang mga taong nagmamadali sa kanilang galit ay nagpapababa ng kanilang kapangyarihan. Ang mga taong nagtatago ng kanilang mga hakbang ay nagpapalaki ng kanilang kalamangan. Si Roderick ay nag-asikaso ng kanyang sariling legal matters sa pamamagitan na isang abogado, isang mas mura at mas hindi maranasan kaysa sa kanya. Ang proseso ay tumatagal, tulad ng lahat ng legal na proseso. Ngunit ang direksyon ay malinaw na, at hindi niya ito mababago. Isang gabi, halos 6 na buwan pagkatapos ng lahat ng ito, umupo si Ana sa tabi ko sa sala habang nanonood kami ng isang pelikula. Dahan-dahan siyang humawak ng aking kamay, ang paraan na isang batang instinctively naghahanap ng koneksyon nang hindi niya alam kung bakit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At sa loob ng simpleng sandaling iyon, ang aming dalawang kamay, ang malambot na ilaw ng tea, ang amoy ng bahay na bahay naming dalawa, naramdaman ko ang pinakamalinaw na katotohanan ng lahat ng buhay ko, ang bahay na ito ay akin. Ang batang ito ay akin. Ang kinabukasan na ito ay akin. At walang sinuman ang makapag-alis niyon sa akin kailanman muli.